Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaantingero-antingera ko dyan. Sa video po na ito, pag-uusapan po natin ang tungkol sa paggamit sa medalyon ni Saint Benedict. Kung ang video po na ito ay hindi para sa inyo, please skip. Pero kung ito po ay para sa inyo at mahilig kayong magkolekta ng mga kaalaman na ganito, continue. At huwag po makakalimot na magdasal sa mahal na Diyos. Ano po? So, wag na po tayong paligoy-ligoy. Ang information po na ito ay tungkol lamang sa San Benito na medalyon kasi marami po sa atin ang nagagamit ng San Benito at ito po ay dapat na alam natin bago natin tanggapin. Ano po? Kasi marami po ang responsibilidad nito. Ang paggagamit, marami po sa atin ang ginagamit na kwintas or nakakabit po sa scapular ng rosary. So marami po ang nagagamit nito na ginagawang kwintas or nakakabit po sa ating rosary doon sa scapular ng rosary. Or ang iba ay daladala ito dahil sa paniniwala ng isang tao or minana po Pero karamihan po baka hindi naiintindihan ang kakayahan ni San Benito at ang responsibilidad nito at ang devotion. So, kapag may sakit, pwede po itong ilagay sa lugar na masakit, ibuntog o ilubog sa medisina o sa tubig para ipainom. So, ganun po ang paggamit noon sa medalyon ni San Benito. Ang Saint Benedict po na medal o tokens na tinatawag, ang medal po yung malaki, ang tokens po yung maliit lang ay laging inilalagay sa foundation po ng bahay kung nagbe-build ng bahay pero ito lamang po doon sa mga tao na hindi aalis sa bahay na yun kasi kung umalis na po, kawawa naman yung tao na lilipat kasi kung hindi nila alam na may Saint Benedict doon at kailangan na dasalan o baka hindi po sila naniniwala, kawawa naman po yung lilipat, di ba? So, pero karamihan po nito ay nilalagay sa dingding, hinahang sa dingding or sa may pintuan, So, mas maganda po ilagay doon sa mga hindi nakikita ng tao, ikaw lamang po ang nakakikita, So, ito po ay ginagawang protection at sa ginagamit ito para sa pagtawag na sa mahal na Diyos ng blessings. So, ang right away po, kapag nakarinig ka ng blessings, maganda sa sa buhay, totoo po, pero kailangan na kailangan na magpanata ka, kailangan yung mag-devote ka, kailangan po ng devotion para kay San Benito. At sa po na ito, sa usapan na ito, kung ano ang dapat ninyong basahin para magkaroon po kayo ng minsan ng linaw para hindi basta-basta So anyway po, at gamit din po ito sa mga sa mga taong yung nagtatanim sa farm, So yun po ang advice ni Father Paul po doon, ni Father Paul ng mall sa mga friends niya noon. So, blessing ritual ng San Benito kasama na ang exorcism at formula Catholic ay maghanap daw ng traditional Catholic priest na mag-perform ng dasal at maghingi ng lahat na blessing. So, dati po or kahit ngayon,
nire-require po na ang gagamit ng ng exorcism na gamit si Saint Benedict na po ng Catholic, na yung traditional na pare ang mag-perform nito. Pero dahil sa marami ang manggagamot na ginagamit nila ito, at sila rin ay nagawa na ng kanilang devotion, kaya po ang kanilang agimat na medalyon na San Benito ay gumagana na po, kasi nag-devotion na sila, ay ginampanan na nila ang dapat nilang gawin. Ang nagsusuot o nagagamit ng medal na ito ay dapat patuloy ang pagdasal nito. Silent prayer lang po, hindi kailangan na ilakas, pero kung gagamitin sa paggagamot, dapat kung kailangan na ilakas, sabihin ng malakas, pwede pong sabihin ng malakas. Excuse me. So ang pag continuous po na pagdadasal na sa San Benito ay paghingi sa Diyos na i-grant ang hinihingi sa pamamagitan ni Saint Benedict, yung request for protection at mapabor. Sa likuran ng medalya na San Benito ang nakasulat ang initial na letrang Cruz Sacra Sit Mihi Lux, nangangahulugan na the Holy Cross be my light. Yun ang ang kahulugan sa English po. Yung naka-horizontal naman po ang nakasulat ay non draco sit mihi lux. Sa English naman po ay let not dragon be my guide. So yun po, kung iisipin, ang po na ito ay spiritual po. So nangangahulugan po sa spiritual na bagay, nagagamit ito sa paggagamot. Kaya marami ang nagagamit nito sa paggamot, kasi kung aanuhin po, ang dragon ay material na bagay, dahil halimbawa naghihingi ng pera, naghihingi ng material na bagay, naghihingi ng bahay, naghihingi ng lupain, naghihingi ng damit, naghihingi ng kung ano pa man, yun po ay material na bagay. Kaya kasi ang material na bagay at spiritual po, hindi pwedeng pagsamahin yon. Dapat po talaga hiwalay silang dalawa. Kasi tulad po ng material na bagay, ang San Benito po spiritual na halimbawa sa ginagamit sa panggagamot, kapag hinaluan po yun ng pangbababae o panglalaki, na tampo po yun. So masama pong kombinasyon yun. So yun po ang ang turo na nalaman namin. So gusto ko lang po na i-share ito, kasi mas maganda po na malinaw yung information at hindi pa dalos-dalos. So tapos po, ang mga nakasulat po sa around noon ay ang letra na nagsisignify po na Latin na mottos. Ang Pax, nangangahulugan ay peace. So yung monogram sa taas na IHS po. So ang Benedict medallion po ay nagre-representa na form of commemorates ng 1400 anniversary po. Yung birthday ni Saint Benedict po, pag-celebrate po ng 1880. Ang Great Archbishop po of Monte Cassino ang yung sa Italy. Marami po ang dala nitong ganda sa spiritual na buhay. Sa mga may dala nito, kasali na po ang plenary. So yung sa All Souls Day po, so ginagamit po ito sa pagdasal para yung mga kaluluwa na hindi pa nakaka-cross ng light
makaano na po, magkaroon na po ng peace, ano. So, ginagawa ito sa pamamagitan po ng pagbisita sa simbahan sa araw ng All Souls Day. At nananalangin po sa pamamagitan ng dasal para sa mahal na Ama. Ang original na medal ng Saint Benedict po ay unang approved ng Benedict XIV po noong 1741. Ang nag-further indulgence po at ang further indulgence po niya ay granted po ni Pius IX ng 1877. So, sa mga extraordinary po na pabor, ito po ang napaka-importante na dapat maintindihan natin lahat, sa mga gusto mag-practice ng San Benito na bago pa lang po. Sa mga extraordinary na pabor po, ito ay rekomenda na mag-perform ng special devotion in honor po kay Saint Benedict. So, special devotion po ang paghihingi ni Saint Benedict. Ano po? Ang such reading and following Saint Benedict rules po. So, basahin po ninyo ang aklat na na Saint Benedict rules. Doon po, yun ang buhay-buhay ni Saint Benedict na dapat natin maintindihan para natin makamtan ang ating hinihingi. Tapos ay mag-attend ng Holy Sacrifices of the Mass of Saint Benedict Feast Day po sa Marso 21. At ang dasal ng nobena kay Saint Benedict. So marami po siyang hinihingi or maraming responsibilidad or maraming devotion ang dapat natin gawin kapag tinanggap natin si Saint Benedict na maging bahagi ng ating daily life. Ano po? So Saint Benedict prayer po. May the intercession of the blessed Patriarch and Abbot Benedict render thee merciful unto us, O Lord, that what our own unworthiness cannot obtain, we may receive through His power patronage, through Christ our Lord. Amen. So, paalala lamang po, ang dasal po na Saint Benedict ay pwedeng gamitin sa medallion any pious purpose po. Ang Saint Benedict Rules po ay ang isang aklat na devotion para makamtan ang full virtue ng medalya. So, please, anuhin po ninyo, i-search po ninyo ang Saint Benedict Rules. Yan po ang hanapin ninyo para makita kung ano ang devotion na para makamtan ng full virtue ng medalya. Ano po? Si Saint Benedict ay ipinanganak noong 480 sa Norcia. Anak siya ng noble Roman at siya ay nag-spend ng pagkabata sa Rome at founded niya ang Monte Cassino about 525 at namatay siya doon noong 543. So, meron po si Saint Benedict na quote and quote, sabi niya, "Open thou mine eyes, I will consider the wondrous things of thy law." At tapos nakalagay doon, PS 119 and then .18. So, yun po ang kasabihan ni Saint Benedict. So, the life of our most Holy Father Saint Benedict po, maganda po itong basahin doon sa mga patronage ni Saint Benedict na katulad natin. Basahin po yung aklat na yun na yung The Life of Our Most Holy Father Saint Benedict. So, isa po yun na magandang basahin. Noong panahon po ng Christianity during Dark Ages po, si Saint Benedict ay nag-gain po siya ng reputasyon na mag-perform ng great miracles po. Living strict rules, meaning po ay limitado ang freedom niya. Hindi siya pwede na mag-act gaya ng iba.
Yan ang lifestyle po ni Saint Benedict noong panahon na yon. So kaya kung tayo po ay gusto nating maging powerful din ang Saint Benedict na natin, kailangan po natin magsakripisyo din tulad ng pagsakripisyo ni Saint Benedict para respeto at pagsunod sa gusto ng ng or sa kakayahan ng medalya po. So kaya po yung mga Batikanong manggagamot, kaya nila napapawork po yung Saint Benedict kasi na po sila, nagsakripisyo na sila. Karamihan po sa sa mga manggagamot, iniiwan nila yung karangyaan ng buhay kasi kapag yun po ang pinili nila. Po. So, ang devotion po ay kailangan na dapat sundin kung kailangan natin na mapagana ang medalyon. Ang bagay po na ginugusto natin, makakamtan lamang natin yan kung tayo ay nagbigay ng atensyon, devotion, at talagang yung walang pagtas ang ating pagdadasal. Sana po nagkaroon ito ng maikling informasyon at good luck po sa inyong tatangkilik ng Saint Benedict po. Bye for now.